Una sa lahat, mga naghahabol umuwi sa mga probinsya ngayong undas, dagsa pa rin sa mga terminal gaya ng PTEX. May mga ticket pa kaya o fully booked na? Sa NAIA, mahaba rin ang pila sa mga check-in at immigration counter. Pila rin ng mga pasahero sa terminal sa Davao City. Ang buong detalye sa sitwasyon ng mga biyahero, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ilang dumalaw sa Manila North Cemetery nagulat dahil iba na ang pangalan sa lapidaan ng kanilang kaanak. Habang sa Manila South Cemetery, lubog at nilulungot na ang ilang puntod. Dalawang low pressure area sa loob at labas ng bansa nagbabadyang maging bagyo. Undas weekend, magiging maulan kaya? Ilang retiradong general sasali sa malawakang protesta sa November 30 pero hindi raw mag-uudyok ng kudeta. Ilang drones na mataan sa West Philippine Sea habang may joint patrol ang Pilipinas kasamang US, Australia at New Zealand. Interes sa pautang, planong limitahan ng Securities and Exchange Commission. At kilalanin ang mga pang-Michelin na Pinoy restos kasama na ang ilang karinderya sa bansa. Tuloy-tuloy ang dating ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa bisperas ng undas. Kumpara kahapon, nabawasan na mga pasahero ngayong gabi. At live mula sa PTEX sa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, kamusta naman ang dagsa ng tao dyan? Bok Gretchen, kumpara nga kahapon ay mas kaunti na yung bilang ng mga pasahero ngayong araw. And as of 10 p.m., nasa 173,000 na yung bilang ng pasahero dito sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. At kung makikita nyo nga, patuloy pa rin nga yung pagdating ng mga pasahero at mahigpit nga yung inspeksyon. At meron pa rin niyang K9 na nakaabang dito para nga inspeksyonin yung pagpapasok dito sa loob ng terminal. At kung makikita nyo rin naman, meron pa rin nga mga nakaantabay na police desk assistance at kung meron mga problema o kung anumang mga hinaing nga kakailanganin. At meron din nga dito yung Coast Guard naman. Sila rin naman ay in charge dun sa pag-security, pagpasok din dun sa loob naman, dun sa mismong bus ng mga pasahero. Kanina may mga nakita rin nga tayo mga SWAT team na patuloy pa rin nga yung ginagawa nilang inspeksyon. Marami pa rin ang mga humabol na mga pasahero ngayong bisperas ng undas. Si Mary Ann Paalbay may dala ng bulaklak para sa dadalawing lolo at lola sa sementeryo. Nagdala na ako ng bulaklak kasi para meron na akong ready. Ganon. Para kanino Sa grandparents ko. Yes, nag-advance booking ako 2 weeks ago. Kasi kaya hindi ako nahirapan. Si Shaira naman, pairiga pero di tulad ng mga muuwi pa probinsya na maraming dala. Backpack lang daw ang sa kanya. Travel light, less hassle daw. May advance booking na rin siya pabalik ng Maynila. Ayon sa pamunuan ng terminal, nauna na raw umuwi ang ibang biyahero kaya nabawasan na ang dumagsa ngayong gabi. Nakikita po natin yung iba po natin mga pasahero ay nakapag-travel na since Monday. And then syempre kagabi, marami na pong nakapag-travel going to the provinces. Marami pa po tayo available na tickets. So yung mga pasahero natin na gusto pang pumunta sa kanilang mga probinsya, pwede pa naman po mag-walk-in. 26% lang ang fully booked pa Bicol sa ngayon. Marami, mahaba ang pila dito noon. Sa ngayon po, mas less ngayon. May mga bakante pa naman po at meron po kami mga extra buses din. Kanina, may mga nakumpiska pa ring mga ipinagbabawal na gamit. Patuloy naman ang paghigpit ng seguridad. Muli paalala na huwag nang magdala ng ipinagbabawal na matulis na bagay at flammable items. Bok Gretchen, patuloy pa nga ang paghigpit ng seguridad dito sa PITX at doon nga sa mga kapatid natin, sa mga pasahero na gustong humabol ay maaari pang humabol paundas at papunta nga sa kani-kanilang mga probinsya dahil maluwag pa naman ang biyahe ngayon. Gretchen, Bok. Maraming salamat mula sa PTEX, Faith Del Mundo. Perwisyong inabot ng ilang bumisita sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng undas.
ang puntod ng kanilang yumaong kaanak napaltan ng pangalan. May mga puntod din na kailangan pang yumuko para lang mapuntahan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Galit ang naramdaman ni Luis Dangalan nang madatnan ng bagong lapida ng kanyang pamilya sa Manila North Cemetery. Ang dati kasi nakapangalan sa kanyang kapatid, tinanggal at pinalitan ng ibang pangalan. Hindi ko naman kilala to. Dagdag pa niya, nagbago rin ang pinaglalagyan ng lapida. Hindi ko naman kakilala kung sinong Herodes yung nakakalibing dito na hindi naman kami in-inform. Parang wala bang respeto sa sa mga nakalibing tapos sa mga nagmamay-ari ng mga nicho. Kwento pa ni Luis, 2 taon siyang hindi nakabisita sa puntod. Sakto sa taon kung kailan nailibing ang dagdag na labi rito. Hindi naman mapapasukan ng ibang tao kung walang nag-authorize at walang nag-verify kung sino talaga yung dapat na ilibing. Idinulog niya na ito sa pamunuan ng Manila North Cemetery na nangakong iimbestigahan ang insidente. Pero para sa kanila, imposible raw na hindi alam ng kaanak na may nailibing na iba sa puntod. Hindi pwede mangyari yun. May permis siguro yung pamilya niya, baka yun may hari talaga. Ang iba namang dumadalaw sa sementeryo, buwis buhay ang atake, madalaw lang ang mga yumao. Lalo na yung mga nakapwesto sa apartment style ng mga nicho. Kung hindi kasi mag-aala Spider-Man, kailangan nilang umakyat ng hagdaan para makapagtirik ng kandila o makapagpintura sa pinakatuktok. Kabaligtaran naman yan ang sitwasyon ng pamilya ni Robelyn de Asis galing Pasig. Sa ilalim kasi ng apartment sila nakapwesto kung saan dikit-dikit ang mga nicho at makipot ang daan. Mahirap din sir pero kailangan tiisin po kasi siyempre andyan yung mahal mo sa buhay po nakalibing. Ito yung tinatawag nilang poppers o libreng libingan para sa mga kapos sa budget. Medyo malaking sakripisyo rin para sa mga bibisita rito dahil bukod sa hindi maayos yung amoy, madalas binabaha din itong lugar kapag malakas ang ulan. At kailangan din nilang yumuko dahil sa ilang bahagi nito na mababa na yung bubungan. Ang problema, may ilang nitsyong nalubog na sa putik sa tuwing binabaha ang ilang bahagi ng sementeryo. Kaya ang dating 3 layer, naging 2.5 na lamang. Umuulan po, kaso lumulubog po talaga rito, gatuhod. Nakikita nyo po na malinis ngayon dahil kasi wala pa pong ulan. Pag lumakas po ang ulan, talagang hindi mo malulusong to. Maski nakatira ka dito, mandidiri ka rin talaga. Kasabay ng dagsa ng mga bibisita, marami pa rin ang mga nakumpiskang pinagbabawal na gamit at may ilang alagang hayop din ang hindi pinapasok. Habang mayat-maya naman ang pag-iikot ng mga tauhan at opisyal ng Manila North Cemetery sa loob para mag-inspeksyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Ang ilang puntod naman sa Manila South Cemetery lubog sa tubig at nilulumot na. Gagawin daw ito ng paraan ng lokal na pamahalaan pero baka pagkatapos na ng undas. Nasa frontline na balitang yan, JC Cosigo. Maghapong walang patid ang pagbuhos ng mga dalaw dito sa Manila South Cemetery ngayong bisperas ng undas. Sa entrance, hiwalay ang pila ng mga babae, lalaki, senior citizens at persons with disability. Lahat sila iniinspeksyon. Bawal magpasok ng mga sigarilyo, alak, loudspeakers, gamit pang sugal at lighter. Kung meron, kumpiskado agad ito. Pati mga fur baby, no entry. Kaya si Raquel, no choice kundi iwanan sa entrance ang alagang aso. Wala magbabantay ho. Kasi last year may nakapasok Nagbaka sakali lang. Na eto, ang liit Sana pwede. Ang mga bata nilalagyan ng tag na may pangalan at contact number ng magulang o guardian para madali silang mahanap sakaling maligaw. 600,000 hanggang 1,000,000 ang inaasahang bibisita sa Manila South Cemetery. Doble yan ng 250,000 bisita noong isang taon. Long weekend kasi kaya mas marami ang inaasahang dadalaw. Ang senior citizen na si Becky, minabuting agahan na ang pagdalaw sa mga yumaong kaanak. Kasi po bukas po napakadaming tao, crowded. Alam niyo naman po mga senior, napakahirap po, lalo po pag uulan pa. Mahigit 1,000,000 ang nakalibing sa 25 ektaryang Manila South Cemetery. Kaya may ilang nahihirapang hanapin ang dadalawing puntod tulad na lamang ni Jocelyn. Nagpatulong pa siya sa pamunuan ng sementeryo. Nagpaikot-ikot, hindi rin po makita. Sabi ko, ang dami na nating naghanap. Gusto ko nang sumuko, parang hinihila pa rin yung paa ko na maghanap. Baka talagang gusto niya talagang magpapunta. May grave finder naman ang Manila South Cemetery na maa-access sa kanilang website. Kung maraming puntod ang nabibisita, meron din namang tila napabayaan na.
Masukal, nilulumot at nakalubog sa tubig ang ilang nicho. Gagawa naman daw ito ng paraan ng lokal na pamahalaan ng Maynila pero baka pagtapos na raw ng undas. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad sa paligid ng Manila South Cemetery. Bukod sa Police Assistance Desks, nasa 35 CCTV cameras ang nakakalat sa paligid ng sementeryo. Sa mga gumagawa ng masama, mga tolongges dyan sa Gedli, para maiwasan na magkaroon ng mga insidente ng snatching or nakawan. May first aid station para sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. May libreng sakay naman para sa mga senior citizen, buntis at may kapansanan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Marami ring Davaoenyo ang naghahabol na makauwi sa kanilang mga probinsya para sa undas. At live mula sa Davao City, aniya sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, marami pa bang pasahero dyan hanggang ngayon? Gretchen, patuloy pa rin ang pagdating ng mga biyahero dito sa Davao City Overland Transport Terminal sa mga uuwi sa kanilang probinsya ngayong bispiras ng undas. Pila na ang mga pasahero sa entrance pa lang. Mahigpit din ang ginagawang inspeksyon sa mga gamit ng mga pasahero. Matinding paalala, bawal ang mga matutulis na bagay sa loob ng terminal gaya ng kutsilyo. May mga alagang hayop naman na pwedeng isakay sa bus gaya ng aso at pusa. Pero dapat may maipakitang vaccine card. Ayon sa pamunuan ng terminal, sapat ang mga bus dito na bebiyahe ngayong undas. May ibinigay din kasi silang special permit sa mga bus company para sa mga karagdagang biyahe. Hihigpitan na rin nila ang kanilang no pick-up policy sa labas ng terminal. Samantala, dagsa pa rin ang mga Davaoenyo sa mga sementeryo dito. Sa Roman Catholic Cemetery, may mga ilang nakumpiska na gunting, lighter at mga sigarilyo na pinagbabawal dalhin sa loob. Nag-deploy din ang Davao City Police ng higit 1,000 pulis na magbabantay sa mga sementeryo ng lungsod. Bukas ang mga pampublikong sementeryo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, pero bawal ang overnight. Gretchen, kanina ay nag-abang tayo doon sa Roman Catholic Cemetery kung saan nakalibing ito ngang magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang Davaoenyo. At sa ngayon nga ay wala pa tayong nakikitang miyembro ng pamilya Duterte na dumalaw doon. Gretchen. Abangan pa namin ang update mo mula dyan sa Davao City. Maraming salamat, Bril Montalvo. Sa ibang balita, makikiisa na rin ang ilang retiradong general sa ikinakasang malawakang protesta kontra korupsyon sa November 30. Gusto na raw nila ng pagbabago. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Uhaw na raw sa pagbabago ang ilang retiradong general, kaya makikilahok sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre 30 sabay sa paggunita ng Bonifacio Day. Yan ang sabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice matapos umanong makipagpulong sa kanya ang ilang retiradong general. Ipinost pa ni Erice sa social media ang larawan ng kanilang meeting. General Sarmiento, PNP, yung dating DICT. Eliseo Rio. Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Pero ayon sa kongresista, hindi raw ipapanawagan ng mga general ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nais lang daw nila ay reforma. Kabilang dito ang pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at ang pagbuwag sa mga political dynasty. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM resign. Kasi ang mangyayari niyan, magkakagulo lang lalo. Pag pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang na naman yan, paghihiganti. Di ba? Kwento pa ni Erice, kinausap na rin ng mga retired general si PBBM bago ang September 21 rally.
Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng AFP pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Katunayan, inamin din noon ni Bronner na may mga retired general na nag-uudyok sa kanilang magkudeta. Pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. Kaya tiwala pa rin daw ang Pangulo sa AFP. Bilin niya parati sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan. Sa gitna naman ng gumugulong na investigasyon sa pangungurakot sa flood control project funds, nanawagan ang ilang kongresista sa taong bayan na lumahok sa November 30 rally. Ang tunay na horror story sa ating bansa ngayon ay ang mga ghost projects at matinding korupsyon. Sa katunayan nga, punong-puno ng trick or treat ang gobyerno ngayon. Inep is real. Tandaan natin, kapag mas nagtatagal, mas pabor ito dun sa mga akusado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Naispata ng ilang drone na lumilipad sa itaas ng barko ng Pilipinas habang nasa West Philippine Sea. Nangyari po yan sa Joint Sail and Patrol ng Pilipinas kasama ang Amerika, Australia at ang New Zealand. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Mula sa dagat ng Zambales, sanib puwersang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Amerika, Australia at ang first time na sumama na warship ng New Zealand para sa 2 araw na multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Unang nagtungo ang joint sail ng 4 na bansa malapit sa Recto Bank sa Palawan. Kalahok dyan ang American destroyer na USS Fitzgerald, HMS Ballarat, HMNZ Aotearoa at ang sinasakyan naming BRP Jose Rizal. Sa gitna ng pagsasanay, nagpakita ng puwersa ang 5 barko ng China. Napalapit pa nga ang BRP Jose Rizal sa lokasyon ng isang Chinese Navy Duyang-class destroyer na may bow number 165. Nagkaroon lang ng instances na kung magla-launch tayo ng aircraft, kailangan natin mag-change ng course. Pinaka-nearest nila is 3 to 5 nautical miles sa atin. Kinagabihan, naispata ng ilang drone na lumilipad sa ibabaw ng BRP Jose Rizal. Hindi pa tukoy kung saan ito nanggaling. Makaka-apekto lang naman ito if it is weaponized. We have existing countermeasures for that, for drone attacks. Sa kabila niyan, nagpatuloy pa ang joint sail at patrol. Hindi nakita sa video, pero na-monitor din ang American aircraft carrier na USS Nimitz sa West Philippine Sea. Sumabak naman sa replenishment at sea exercise ang BRP Jose Rizal, katuwang ang oil tanker ng New Zealand. Habang ang US warship, nagkaroon naman ng refueling exercise. Ganito malamang yung magiging senaryo kung sakasakaling kinakailangan magsagawa ng resupply sa gitna ng dagat. Halimbawang maubusan ng krudo ang barko ng Pilipinas sa gitna ng isang misyon, ay pwedeng magpasaklolo sa mga kaalyadong bansa tulad na lamang nitong oil tanker ng New Zealand. Bukod sa iba't ibang military exercise, nagkaroon ng personal exchange o palitan ng ilang tauhan ang Pilipinas, Australia at New Zealand. Mula sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Niligawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga foreign investors sa APEC CEO Summit sa South Korea para mamuhunan sa Pilipinas. Nagmeeting na rin sila ni South Korean President Lee Jae-myung. Mula South Korea, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lider at kinatawan ng APEC na mamuhunan ng negosyo sa Pilipinas sa kanyang talumpati sa 32nd APEC CEO Summit sa Gyeongju, South Korea. The Philippines is open, ready, and eager to do business with you. We bring a dynamic workforce, a thriving, innovative ecosystem, and an unwavering commitment to sustainable and inclusive prosperity. Nakatuon daw ngayon ang Pilipinas sa pagsulong ng makabagong teknolohiya at artificial intelligence sa negosyo. AI not only enhances public services and streamlines trade, but also amplifies MSME's ability to innovate, to automate, and to process, and to make smarter data-driven decisions, driving inclusive economic competitiveness across the Philippines and our region.
Bago ang CEO Summit, dumalo muna ang Pangulo sa leaders meeting. Dito hinikayat niya ang mga kasapi ng APEC na muling ibalik ang mekanismo ng pagre-resolba ng mga issue sa World Trade Organization. Kasama na rin dyan ang pagbuo ng mga bagong patakaran na angkop sa mas mabilis na digital trading. Nagkaroon din ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at South Korean President Lee Jae-myung. Sabi naman ni President Lee, itinuturing nilang espesyal na kaibigan ang Pilipinas dahil sa tulong na ipinadala nito noong Korean War. When we were in a national crisis, the Philippines sent its military to aid us. 이제 한국 국민들은 필리핀의 그 기여와 헌신 희생을 잊지 않고 있습니다. And so the people of Korea will never forget the contributions and dedication and sacrifices made by the Philippines. Nagpasalamat din si PBBM kay South Korean President Lee dahil sa matibay na ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at South Korea sa free trade, security at defense. Inimbitahan din ni PBBM si President Lee na bumisita sa Pilipinas. Bukas ang huling araw ng summit at dito aabangan kung may consensus declaration na ilalabas ang mga member state kaugnay ng trading at investment. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ibang balita, plano ng Securities and Exchange Commission or SEC na limitahin ang pinapataw na interest ng mga nagpapautang na kumpanya sa bansa. Sa panukalang utos ng SEC, hanggang 6% lamang dapat ang ipapataw na interest kada buwan sa mga unsecured general purpose loans. Sakop po nito ang lahat ng kokontratahing utang simula sa December 1, online man o personal ang transaksyon. Hanggang 50,000 pesos ang parusa sa mga hindi susunod. Layon ng panukala na mas ma-assess at maprotektahan ng SEC ang kalagayan ng mga consumer habang pinapaigting ang integridad ng mga lending companies. Sa ngayon, nangangalap pa ng komento ang SEC kaugnay ng planong interest limit. Samantala, isang mega oil price hike ang nagbabadya sa presyo ng petrolyo pagkatapos ng undas. Sa taya ng Energy Department, aabot ng hanggang 2 pesos and 15 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 20 centavos naman sa gasolina, habang 1 peso and 75 centavos sa kerosene. Paliwanag ng DOE dahil daw yan sa inaasahang mas mataas na demand ng langis dahil sa humuhupang tensyon sa Amerika at China at sa pagpataw ng sanctions sa iba't ibang bansa sa Russia. Binigyan diin din ng DOE na hindi pa kasama rito ang operating cost ng mga oil company. Kaya posibleng mas mataas ang dagdag presyo, depende na lang sa gasolinahan. Lumabas kasi sa mga ulat na halos 3 piso ang itataas sa presyo ng diesel sa pagtataya ng ibang kumpanya. So maaaring doon sa projection ng Jetty, nandun na yung cost of doing business nila, yung mga other premiums na add-on na doon. Kaya lang, itong ating projection na to, base sa 4 na araw na trading. Si Jetty, maaaring tapos na siya dahil syempre sila talaga yung kumukuha ng mga importation. Dalawang bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Bukod sa mga yan, may isa pang low pressure area na binabantayan. Higit 1,000 kilometrong layo ng unang LPA sa hilagang silangan ng Mindanao. Ayon po sa PAGASA, mas mataas ang tsansa nito maging bagyo kaysa sa isang LPA sa kanluran ng Palawan. Sa initial forecast ng Metra, kikilos pa kanluran ng unang LPA. Posibleng bagyo na ito o natatawaging Tino oras sa pumasok sa PAR sa linggo. Sa Lunes, posibleng ramdam na ang ulang dala ng nagbabadyang bagyo sa silangan ng Visayas at sa Mindanao. May tsansa po ito mag-landfall sa Eastern Visayas o Caraga sa Martes. Sa Martes o Miyerkules ay posibleng may mabuo na isa pang LPA sa malayong silangan ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, sa ngayon ay katamtaman pa ang tsansa nito na maging bagyo sa susunod na linggo. Samantala, maulan din ang undas sa ilang lugar dulot ng amihan, shear line at intertropical convergence zone ngayong weekend. Sa tanghali o hapon, posibleng umulan sa Palawan at ilang lugar sa Mindanao at Visayas. Lalakas yan sa hapon. Damay na rin sa ulan ng ilang probinsya sa Central at Northern Luzon. Halos ganyan din ang panahon sa linggo, kaya magdala ng payong mga kapatid.
Sa ating showbiz balita, trending ang pambansang Diyosa na si Ann Curtis at si global star Jackson Wang. Very close kasi ang dalawa sa isang Halloween party sa Makati na parang besties for life. Sabi tuloy ng netizens, sana all Ann. Matatanda ang fan ni Jackson Wang, ang It's Okay Not to Be Okay star. Nasa Pilipinas ang Hong Kong-born K-pop star para sa kanyang Magic Man 2 concert this November 2. Nakilala si Jackson bilang member ng international K-pop group na GOT7. Susunod, nanay na uuwi sana ng probinsya para sa undas na scam ng 10,000 piso dahil sa peking online booking. Sako-sakong kalansay na hindi kinukuha ng kaanak, nakatenga na lang sa isang bodega sa sementeryo sa Cebu City. Trick or treat tuwing Halloween, saan nga ba yan nagsimula? At vlogger na si Sasa Girl nagkomento sa pagpapatawag sa kanya ng MTRCB dahil sa pagmumura umano sa red carpet ng isang pelikula. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Yan po ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport ngayong gabi. Maraming paserong lumalabas, masok sa paliparan. Ang ilan sa mga pasero itinaw ng bakasyon sa Pilipinas para mabisita ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Mahigpit ang seguridad sa paliparan at higit 1 milyong pasahero ang inaasahang daragsa sa NAIA ngayong undas. Mga kapatid, maging metikuloso sa mga nakakausap online. Sa NAIA pa rin, isang nanay ang na-scam ng peking online booking ng plane ticket. Halos 10,000 pisong natangay sa kanya nang nagpanggap na seller na blinak siya sa Facebook matapos makuha ang kanyang pera. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Naabutan ng News 5 ang pasaherong si Via sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport nitong bisperas ng undas. Palipad sana siyang Dumaguete kasama ang kanyang mag-ama para sa reunion ng kanilang pamilya. Pero ang pagbubuk niya ng biyahe, nauwi sa wala. Kwento ni Via, may nakausap siya sa Facebook na ticket seller. First time magtiwala ni Via sa ganitong transaksyon sa pag-aakalang mapapabilis ang pagguha niya ng plane ticket. Bukod sa higit 8,000 piso na airfare, siningil pa raw siya ng nasa halos 2,000 piso para sa insurance. Agad naman daw niya itong pinadala sa pamamagitan ng e-wallet. Pagkasend po namin, hindi na siya nag-chat. Sabi niya, may inaayos lang daw na system, nasira daw yung system niya. Kumusta po yung kausap niyo? Wala po, binlock na po niya ako. Labis ngayon ang panghinayang ni Via, lalo't hiningi pa niya sa kanyang ina sa Dumaguete ang ipinambayad sa pasahe. Gusto nga po kami umuwi, wala na rin naman kami pamasahe. Paano nga kami, may mga anak pa ako. Sa ngayon, nakitira muna sa kanilang kaanak sa Batangas, sina Via, gamit ang katiting sa natira nilang pera. Wala na rin daw kasi silang babalikan sa dati nilang bahay sa Quezon. Ayon naman sa PNP Anti-Cybercrime Group, talamak ngayon ang mga online scams na may kinalaman sa travel and accommodations. Payo naman nila sa mga nabiktima ng ganitong modus. Ang pinakaunang gawin nila po ay i-save po nila lahat ng mga conversations po. Kung meron pong transaction receipts na pinadalhan nila ng pera, screenshot po nila. At dalhin po nila sa pinakamalapit na PNP Anti-Cybercrime Group. At para naman hindi mabiktima, paalala ng ACG, siguraduhin sa lehitimong website at social media page lang makipagtransaksyon. Check po natin yung mga websites dito, yung mga URLs po nila, and also po yung mga pages. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Hindi na madalaw ang ilang puntod sa mga sementeryo sa Masantol, Pampanga dahil sa hindi humuhupang baha. Ang Masantol Public Cemetery mistulan ng ilog. Ang ilang bahagi niyan nagkulay lumot na. Ganyan din ang sitwasyon sa Holy Spirit at Santa Elena Memorial Park. Sa kabila niyan, tuloy ang mga dalaw kahit hindi na maaninag ang mga nicho. Ayon sa lokal na pamahalaan, naglaan na ng budget para maayos ito sa susunod na taon. Sa ngayon, naglagay muna ng tent para sa mga magtitirik ng kandila at mag-aalay ng bulaklak.
Sa Bagbag Cemetery sa Quezon City, business-minded naman ang mga caretaker. Nagpapaarkila sila ng hagdan sa halagang 30 pesos dahil apartment style o patong-patong ang mga nicho roon. Pinaparenta rin ang mga upuan sa halagang 20 pesos. Ngayong araw, kinatok ba kayo ng mga munting extortionist para humingi ng candy? Ang tawag po dyan ay Halloween, kung saan nauso na rin sa Pilipinas ang trick-or-treating. Pero kung babalkan mo yung kasaysayan, itong nakikita ninyo ngayon, ang pinaghalo-halo mga tradisyon ng iba't ibang relihiyon at pati na rin ng komersyalismo. Ang pinakaluma ay ang Celtic Festival ng Samhain para sa mga ninuno ng mga taga-Ireland at Scotland. Itong pista na ito, tuwing katapusan ng Oktubre, ang nagmamarka ng katapusan ng summer at ng harvest season at parang bagong taon yan para sa mga Celts. At higit sa lahat, ito po ang panahon kung kailan nakakatawid daw ang mga patay sa mundo ng mga buhay. At dahil po dyan, naging Celtic tradition ang pagsuot ng mga disguise para hindi sila makilala ng mga espiritu. At marami sa mga disguise ay gawa sa mga bahagi ng hayop. Pagdating po ng 43 AD, nasakop ng mga Romans ang malaking bahagi ng Britanya at inintroduce nila ang Roman Festival ng Feralia, ang commemoration ng mga patay. Fast forward sa 8th century, kalat na ang Kristyanismo sa Europa. Si Pope Gregory III binansagan ang November 1 bilang All Saints Day. Dito na nagkaroon ng blending ng mga tradisyon na makaluma at medyo mas makabago. Ang tradisyon ng sinauna at ang tradisyon ng Kristyanismo. Ang katapusan ng Oktubre, na kung tawagin dati ng mga Celts na Samhain at ng mga Romans na Feralia, ay naging Hallows Eve. Ang ibig po sabihin ng hallow ay banal. Kaya ang Hallows Eve ay ang gabi bago po ang araw ng mga banal. So hindi po ibig sabihin gabi ng mga aswang o ng mga masamang espiritu. Taong 1000, dineklara na ng simbahan ang November 2 na All Souls Day. Kalaunan po, nauso ang paglilibot ng mga bata sa mga bahay-bahay para ipagdasal ang mga patay kapalit ang kaunting pagkain. Ang tawag po dito dati ay ang souling. Ito po ang sinaunang trick-or-treating, ipagdarasal mo ang mga namayapa kapalit ng kaunting tulong. Hindi mo sila tatakutin para makascore ng candy. Dito sa Pilipinas, hindi agad kumagat yung trick-or-treating. Marami pong henerasyon ang nasanay na ang araw ng mga patay ay araw ng pagdarasal o dalamhati o di kaya basta araw sa sementeryo. Kalaunan, inadapt na rin nating mga Pilipino ang trick-or-treating na nakuha po natin sa mga Amerikano na nakuha naman nila mula po sa Europa. Sa Frontline News abroad, hile-hilerang bangkay ang bumungad sa isang kalye sa Rio de Janeiro sa Brazil matapos ang madugong police operation. Isa-isa silang tinakpan ng tela habang nagluluksa sa gilid ang kani-kanilang mga pamilya. Ang mga bangkay ay mga miyembro umano ng tinaguriang oldest criminal organization sa Brazil na Red Command Gang. Nauwi sa sagupaan ang police raid. Higit 100 ang nasawi, kabilang na ang 4 na pulis. Higit 100 din ang naaresto. Pinaimbestigahan na ng United Nations Human Rights Office ang nangyaring police operation. Pinatatawag na ng MTRCB ang entertainment company na Viva dahil sa pagmumura umano ng content creator na si Sasa Girl laban sa regulating body. Base raw yan sa isang viral video ni Sasa sa premiere ng award-winning erotic film na Dream Boy kung saan isa siya sa mga cast. Ilang beses kasing binigyan ng X rating ang kanilang pelikula bago ito na ibaba sa R18. Sabi ng MTRCB, disrespectful daw sa institusyon at sa mga tao sa likod nito ang mga binitawang salita ni Sasa. Nakatakda ang meeting ng Viva at MTRCB sa Martes, November 4. Pabirong hirit naman ni Sasa sa Facebook, sa MTRCB na raw siya dinala ng kanyang gay humor. Susunod, sako-sakong buto na hindi kinuha ng mga kaanak, tinambak sa bodega ng sementeryo sa Cebu City. Container van sa Zamboanga City, biglang kumalas sa umaandar na trailer truck. At ex-convict na naghahanap ng trabaho natulungan ng vlogger-influencer na si Kong TV. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hindi po lahat ng yumao ay dinadalaw tuwing undas. Sa isang sementeryo nga sa Cebu City, sako-sakong kalansay ang iniwan na lamang na nakatambak sa isang bodega. Nasa frontline ng balita si John Arawa ng News 5 Visayas. Mistula ang mga basura, ang patong-patong ng mga sako na yan. Pero ang laman yan, mga boto ng tao. Ayon sa caretaker ng Careta Cemetery, pinakamalaking public cemetery sa Cebu, nasa mahigit 2,000 unclaimed bones o mga botong hindi na kinuha ng kanilang mga kaanak. 5 years lang ang natin ang kontrata. Nag 5 years na hindi pa sila pumunta sa cemeteryo. Hindi nila siguro nakalimutan nila na 5 years na. Exhume na namin yan. Ngayong undas, nasa 20 pamilya na ang pumunta sa bodega para kunin ang mga buto ng kanilang mga yumao. 10 sa kanila ang tuluyan ng hindi nahanap ang kanilang mga kaanak dahil nailagay na sa mass grave. Ngayong araw, may ilang mga pamilya pa ang umahabol sa paglilinis at pagpipintura ng mga nitso. May mga nagkirit ng kandila, tag-alay ng bulaklak. Si Tatay Dionisio, inabutan naming bumisita sa puntod ng asawa at 2 anak na nasawi dahil sa sakit. Anya, sa edad na 75, sariwa pa rin ang alaala ng kanyang mga mahal sa buhay. Basta mahal na mahal ko sila. Kahit lumisan na sila, andito pa rin ako. Kumpara sa ilan, ang undas ay pag-alala at pagbisita sa yumaong mahal sa buhay. Paraan naman ito ng ilan para kumita. Gaya na lamang ni Rembert na kumukuha ng pangkain sa paglilinis ng mga nitso. Para pambili ng bigas at pambayad ng utang. Matagal kong ginagawa to. Kung walang undas, sa lansangan ako nagbebenta ng saging. Nasa 350 pesos ang bayad para magpailaw sa mga puntod sa loob ng 3 araw, habang 300 pesos naman kung magpapapintura ng nitso. 50 pesos naman ang bayad kung magpapalinis ng puntod. Inaasahan ngayong weekend, bubuhos ang libo-libo mga residente na dadalaw sa Careta Cemetery. May mga nakatalaga na rin mga pulis para magbantay sa seguridad. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua, News 5, Visayas! Mala final destination ng eksena sa Zamboanga City nang biglang kumalas ang container van ng isang truck. Sa kuha ng dashcam, bumagsak ang container van sa gitna ng kalsada. Muntik pangangaabutan ng isang SUV na nasa kabilang lane. Sa huli, walang nasaktan sa insidente. Pagarahin na raw ang truck nang sumabit ang kable ng container van, kaya bigla itong kumalas. Abangan, ilang tikiting nagala flood control contractor ngayong Halloween. At kilalanin ang high class na mga kainan sa Pilipinas na nagawaran ng Michelin distinctions. Kabilang na po ang isang karinderya. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa mga trick-or-treat or Halloween parties, kalimitan multo o iba pang horror characters ang bidang costume. Pero iba ang uso sa Halloween edition ngayong taon. May mga chikiting kasing ang costume ala kontraktor na inspired ng usapin ng flood control. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Panghilinan. Kaliwat ka na naman ang mga Halloween party ngayong undas. Kaya naman ang mga bagets in their spooky era with their costumes. Pero ang chikiting na ito sa Sampaloc, Maynila, hindi nagbihis alamulto, kundi taga-operate pa ng Ghost Project. Nagala engineer/contractor kasi si Bagets, inspired by flood control controversy.
Dahil dyan, winner si Totoy sa trick or treat. Ganyan din ang eksena sa isang trick or treating sa Marikina. Ang batang ito kasi, naka-orange hard hat at safety vest pa na parang may inspection sa isang project. Pero si Bagets, may say sa current events sa dala niyang placard. Panawagan niya, pondo sa edukasyon, hindi sa korupsyon. Pero hindi lang sa trick or treat, bida ang kontra-korupsyon theme ngayong taon. Pati sa Halloween party ng artist group na ito sa Quezon City, naglipa na ang mga standee na tila mga espiritu ng mga sangkot sa katiwalian. Ang bansag nila dyan, Ghost Projects, The Exorcism. O diba, double horror! Ang totoong multo, ang totoong dumadahas at totoong source ng terror ng mamamayan ay itong korupsyon. Hindi kami sang-ayon dito at hindi kami tatahimik hanggat walang nakukulong. Bukod sa costume party, may maikli ring concert at palaro para sa mga kalahok. Patunay na ano pa man ang okasyon, may ilalaang espasyo para sumigaw ang mga Pilipino. Kahit sa Amerika, naging venue ng pagpapahayag ang Halloween. Di kalayuan sa US Capitol sa Washington, D.C., isang mock-up na libingan ang ginawa. Tampok ang mga lapida ng mga anilay na matayin na serbisyo ng gobyerno. May mga kalansay din na may iba't ibang mensahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Maraming naantig sa vlog ni Kong TV na istasyon. Mula sa paghahanap ng ililibre niya sa Taiwan, instant job ang handog niya sa isa niyang fan. Ang history nito, kaya parang natatakot siya, parang nare-reject siya lagi, boss. Nakulong siya. Nahiya din kasi ako magsabi, baka ma-judge din ako eh. Okay lang yan. Lahat naman tayo may second chance. Maliban sa mga flood control, Siya si Aaron. Ayon sa kanya, nakulong siya noon dahil sa droga. Kaya hirap daw siyang makahanap ng trabaho sa Maynila. Sakto namang nakita niya si Kong TV pagbaba ng tren at nagpa-picture. Wala siyang passport kaya noong una tila deadman na sa kanya ang vlogger. Pero nagkita ulit sila hanggang sa sinama na siya ni Kong TV sa kanyang vlog at nagkwentuhan. Say ni Kong TV, laging may second chance. Kaya nirefer niya si Aaron sa kakilala niya para maging waiter. At sa huli ng vlog, natanggap din si Aaron. Kaya may trabaho na siya. Nag-post din ang Team Payaman ng litrato nila sa loob ng eroplano na tila hint sa part 2 ng vlog. Ang caption, next stop, istasyon ng Taiwan. At para naman sa ating pabawang pampa-good night, pang Michelin na ang ilang restaurant, maging mga karinderya dito sa Pilipinas. Ang matindi, pinilahan palalo ang ilan sa mga karinderya na yan matapos kilalanin ng Michelin Guide. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Sa wakas, may Michelin Guide na sa Pilipinas. Napuno ng sigawan, iyakan at yakapan ang Marriott Manila Hotel sa Pasay nang inanunsyo ang 74 restaurants na Michelin selected. Ibig sabihin, pasok sa standards ng Michelin Guide for Good Cooking ang mga siniserve nila. 25 restaurants naman na tumanggap ng Bib Gourmand Award. Ito naman yung mga resto na may high quality food na may reasonable price. Kabilang dyan ang karinderyang Morning Sun Eatery sa Project 4 Quezon City. Dinumog nga agad yan ng maraming customers right after ng recognition. Isa pang Bib Gourmand awardee ang Pares Bachoy Food House sa Rodriguez Street, Cebu City. Pati na nga ang Kochi restaurant ni Chef Actor Marvin Agustin. Pinakita pa nga niya ang kanilang Michelin plaque sa kanyang restaurant staff. Pinaka-inabangan syempre sa event ay ang Michelin Star Awardees. 8 binigyan ng 1 Michelin Star na ang ibig sabihin na may top quality ingredients with a high standard of preparation sa dishes. Yan ang inato, Casa Palma, Linamnam, Toyo Eatery, Asador Alfonso, Celera, Gallery by Shele at Hapag.
Speaking of hapag, napasigaw in Michelin style ang kanilang staff nang marinig nilang pasok sila sa 1-star rank. Most applauded naman ang kaisa-isang Philippine restaurant na ginawaran ng 2 Michelin stars. None other than Helm sa Makati City ni Chef Josh Boutwood. Ginagawa niyan sa restaurant with excellent cuisine na deserve ng detour. But to this day, nobody can beat anyone's Lola's adobo. So what we're going to try and do is to try and create something that they've never tried before and enjoy that. Special award din naman ang Gallery by Shele sa BGC na binigyan ng Michelin Green Star para sa kanilang sustainability at innovation sa kusina. Halos 80% kasi ng gamit nila na ingredients mula sa mga local farmer natin nationwide. Kinilala rin bilang Young Chef Awardee si Don Patrick Baldosano ng Linamnam. Ang Service Award kay Ered Recto ng Hapag. Exceptional Cocktails Award kay Benjamin Lial ng Umanota. Kapag Michelin recognized ka, ibig sabihin, world-class ka! From taste, service, creativity, hanggang sa buong dining experience. Truly namang masasabi na ang Filipino cuisine pang world-class. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Warfori, News 5. At dahil Halloween ngayon, Ready na ito kami. ang aming panakot na costume sa inyo. Mga kontratista kami. Mura ngayon ha. O, di ba? Hindi ka nang papagastos. Pwede pang pagkakitaan ng mga kontraktor, ipaparenta nila yung costume, di ba? O, pwede na tayo ngayong ang tawag mo doon sa report mo? Souling. 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 O, isouling na natin to sa mga security guard ng TV5 kasi sa kanila po ito. Oy, alam mo, all the while I was wondering, ano yung connection ng Michelin Tire Company dun sa Michelin Guide? Yun nga rin ang pinagtatakhan ko. It's they own the Michelin Guide. The Michelin Tire Company of France, they created the Michelin Guide in the 1900s kasi they wanted to encourage people to travel so that they use up more tires. Oh, yung pala. So yung Michelin Guide Good nung for una business. included maps, how to change tires in hotels and eateries. By the 1920s, they found out that people wanted to read where to eat when they travel. So by 1926, they started rating that. Kaya pala doon yung mascot, no? Oo. Teka, Yan na. papunta na tayo. Pwedeng subukan yan ngayong undas. Pero sigurado kung mahabang pila. Kaya maganda kung pagkatapos na, no? Tama na yan. Sorry. Malis na tayo. Happy weekend sa inyo. Yan po ang 45 minutong pag-imas malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes mga kapatid, kami yung kapatid sa balitaan at sa public service. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños Oraseo, ako po si Gretchen Ho. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.